Ipinagpalit ako sa babaeng buntis, pinalaya sa bahay na tila isang basurang walang silbi. Ang 5 taon ng aking pagpapakasakit, winakasan ng isang malutong na sampal ng katotohanan. Ngunit hindi nila alam, sa aking pag-alis, bitbit ko ang isang lihim na yayanig sa kanilang mundo. Ako ang nag-iisang tagapagmana na pilit nilang hinahanap. Handa na ba kayong makita ang pagbangon ng inyong minaliit? Huwag kang mag-alala. Pipirma din iyan. Saan pa ba naman pupunta ang babaeng iyon? Wala naman siyang ibang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. Ang tinig ni Marco, na dati ay nagsisilbing musika sa aking mga tainga, ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Nakayuko ako sa harap ng lababo. Ang aking mga kamay ay basang-basa ng tubig at sabon. Hawak ko ang huling piraso ng mga plato na kailangang hugasan bago ako makapagpahinga. Sa kabilang banda, sa aming maliit na sala, ang tunog ng kanilang tawanan ni Celine, ang babaeng daladala niya pauwi kanina, ay humahalo sa ingay ng ulan sa labas. Sa mesa, nakapatong ang isang supot ng mga gamot na binili ko gamit ang natira sa aking maliit na ipon. Para iyon kay Tita Imelda, ang nanay ni Marco, na ilang araw nang inuubo. Inipon ko ang bawat sentimos, nagtiis sa pagkain ng instant noodles araw-araw at naglaba ng mga damit ng ibang tao para lang mabigyan siya ng ginhawa. Ang lahat ng sakripisyong ito, ang bawat sugat sa aking mga daliri mula sa paglalaban ng kamay, ay tila walang saysay ngayon. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Hindi niya ako tinignan. Sa halip ay ibinato niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa matigas na ibabaw ay parang tunog ng isang paghuhukom. "Pirmahan mo na yan, Elena," ang malamig niyang sabi. "Pagod na ako sa drama mo. Hindi ka na bagay sa buhay na gusto ko. Si Celine, siya ang kailangan ko ngayon. Siya ang magbibigay sa akin ng pamilyang hindi mo kayang ibigay." Ang mga plato sa aking kamay ay unti-unting dumulas. Bumagsak ang mga ito sa loob ng lababo, ngunit wala akong narinig na tunog. Ang buong mundo ko ay biglang tumahimik, maliban sa pintig ng aking sariling puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga daliring ito na naging huwaran ng pagtitiyaga, ang mga palad na ito na naging pundasyon ng aming tahanan. Sa paningin ni Marco, ang lahat ng ito ay hindi na pagmamahal, kundi isang kahirapang dapat niyang itapon. Binalot ako ng isang matinding lamig. Hindi ito ang lamig ng ulan sa labas, kundi ang lamig ng katotohanang hinugot mula sa aking pagkatao. Pakiramdam ko ay nilamon ako ng dilim. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Binalot ako ng matinding pangangatog habang ang ulan sa labas ay tila walang habas na pumapasok sa loob ng aking mga buto. Hindi ko na malaya na nakalabas na pala ako ng pintuan. Ang mga paa ko ay nakatapak sa maputik na lupa nang walang sapin. Sa aking kamay, hawak ko pa rin ang susi ng bahay na hinding-hindi ko na muling mabubuksan. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pintong kahoy sa aking likuran, na sinundan ng tawa ni Celine na tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin ng lahat ng aking nasayang na taon. 5 taon. 5 taon kong ipinagpalit ang sarili kong mga pangarap para lang itaguyod ang ambisyon ni Marco. Naglakad ako nang walang patutunguhan. Ang aking mga damit ay basang-basa na at dumidikit sa aking balat. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila may tanika lang nakakabit sa aking mga paa. Sa isang sulok ng kalsada, napaupo ako sa ilalim ng isang sira-sirang waiting shed. Dito, sa gitna ng kadiliman, inilabas ko ang isang lukot na sobre na ibinigay sa akin ng isang lalaking nakasuot ng itim kaninang umaga. Noong una, inakala kong isa lamang itong masamang biro.
O baka isang patalastas. Ngunit nang mabuksan ko ito, ang mga dokumento sa loob ay tila nagpabago sa takbo ng aking mundo. Ang resulta ng DNA test, ang pangalan ni Don Roberto Galvez, ang mga salitang nakasulat sa isang liham na puno ng pagmamakaawa para sa isang pagkakataong makabawi sa nagdaang 20 taon. Tumingala ako sa langit, hinahayaan ng ulan na humalo sa aking mga luha. Bakit ngayon pa? Bakit sa oras na wala na akong matakbuhan, saka pa lumitaw ang isang katotohanang matagal ko nang kinalimutan? Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang papel. Ang bawat titik ay tila may dalang bigat ng isang kasaysayang hindi ko akalaing bahagi pala ako. Biglang may humintong liwanag sa aking harapan. Ang anino ng isang malaking sasakyan ay bumalot sa akin at ang pagbukas ng pinto nito ay naglabas ng isang lalaking nakasuot ng disente at maayos na Amerikana. Yumukod siya sa harap ko kahit na basang-basa ako at mukhang isang taong walang halaga sa gitna ng unos. Heredera, ang tawag niya sa akin. Ang boses niya ay puno ng paggalang, isang tono na matagal ko nang hindi naririnig mula sa kahit na sinong tao sa aking paligid. Sa wakas, nahanap na po namin kayo. Handa na po ang lahat para sa inyong pagbabalik. Tumingin ako sa lalaki. Pagkatapos ay tumingin ako sa direksyon ng bahay na aking nilisan. Ang mga ilaw doon ay nananatiling maliwanag. Tila isang simbolo ng buhay na akala ko ay akin. Ngunit ngayon ay nalaman ko ng isa lamang palang huwad na panaginip. Ang pagod sa aking katawan ay tila nilalamon ng isang bagong uri ng apoy sa aking dibdib. Isang apoy na hindi nagaling sa pagpapakasakit, kundi mula sa isang desisyong hindi ko akalaing kaya kong gawin. Sa mundong ito, kung wala kang halaga, itatapon ka nila. Ngunit paano kung ang taong itinapon nila ay ang siyang mismong may hawak ng susi para sa kanilang kinabukasan? Sumakay ako sa loob ng sasakyan. Ang lamig ng aircon ay tumagos sa aking balat na basang-basa ng ulan, ngunit ang bawat upuan ay yari sa telang napakalambot na tila yumayakap sa aking pagod na katawan. Hindi ako kumibo. Nakatingin lamang ako sa bintana. Pinapanood ang mga poste ng ilaw na mabilis na naglalaho sa dilim, habang ang bawat pag-ikot ng gulong ay unti-unting naglalayo sa akin sa buhay na aking kinagisnan. Pagkalipas ng mahabang oras, huminto kami sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan. Ang mga ilaw na nakakabit sa mga poste sa loob ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, sinalubong ako ng isang lalaking matanda na may puting buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi, at sa sandaling nagtama ang aming paningin, ang kanyang mga kamay ay nanginig. "Anak!" Ang mahinang sambit niya. Ang tinig niya ay parang tunog ng isang tuyong dahon na nadidiinan sa semento. Si Don Roberto Galvez, ang taong aking naririnig lamang sa mga kwento ni Ina noon. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang aking balikat, ngunit umatras ako ng bahagya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Sa loob ng 20 taon, namuhay ako ng mag-isa, nagtitiis sa hirap, habang ang taong ito ay nakatayo sa tuktok ng isang imperyo. Dinala niya ako sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang ko sa sahig na yari sa marmol ay lumilikha ng tunog na tila isang martilyo na tumatama sa aking kamalayan. Ang bahay na ito ay napakalawak, puno ng mga mamahaling gamit, ngunit ang bawat sulok ay tila walang buhay. Sa isang kwarto, inutusan niya ang mga katulong na dalhan ako ng mainit na tubig at malinis na damit. Nang maiwan akong mag-isa sa banyo, ang init ng tubig ay tila humahaplos sa aking mga kalamnan na matagal nang naninigas sa pagod. Inilubog ko ang aking katawan sa banyera. Ang bango ng sabon, ang lambot ng tuwalya, at ang katahimikan ng paligid. Lahat ng ito ay masyadong bago, masyadong marangya. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Elena na palaging nakayuko at nagmamadali. Ang mga mata niya ay mapungay, punong-puno ng pagod,
Ngunit may isang bagong ningning na nagbabantang sumiklab. Paglabas ko, nakita ko si Don Roberto na nakaupo sa tapat ng isang hapagkainan na puno ng pagkain. Hindi ko alam kung kailan ang huli kong totoong pagkain. Ang lahat ng ito ay para sa akin. Ang lahat ng ito ay pagtatangka niyang bumawi sa mga taong nawala sa akin. Elena, panimula niya habang iniaabot ang isang mainit na baso ng gatas. Alam ko na hindi sapat ang lahat ng ito para palitan ang mga panahong hindi kita nakasama. Ngunit heto ako, handang ibigay sa iyo ang lahat ng kontrol sa Galvez Realty. Ang lahat ng pag-aari ko ay sa iyo na. Hindi ako sumagot agad. Tumingala ako sa kisame. Sinusubukang pigilan ang bigat sa aking dibdib. Sa loob ng 5 taon, nagmakaawa ako kay Marco para sa isang maliit na bahagi ng kanyang atensyon at pagmamahal. Ngayon, ang isang taong hindi ko lubos na kilala ay nag-aalok sa akin ng isang imperyo. Ang buhay ay tunay na isang malupit na biro. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang tanong ko sa mahinang boses. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatingin sa buong lupain na kanyang pinamumunuan. Gusto ko lang makita kang maging masaya at kung ang kaligayahan mo ay matatatagpuan sa pagbawi sa mga taong nangapi sa iyo, susuportahan kita sa bawat hakbang. Ang mga salitang yon ay tila isang binhi na itinanim sa matabang lupa ng aking puso. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti dahil sa puot. Naghahanap ako ng katarungan para sa lahat ng mga babaeng tulad ko na minamaliit at itinuturing na basura dahil lamang sa sila ay mapagmahal. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa isang kama na mas malambot pa sa mga ulap, hindi ako makatulog. Ang bawat detalye ng aking bagong buhay ay tila isang pangarap na hindi ko nais magisi. Ngunit sa aking isipan, may isang larawan na hindi mawala-wala. Ang mukha ni Marco at Celine na hanggang ngayon ay marahil ay nagdiriwang sa kanilang pagkapanalo. Hindi niyo alam, Marco, ang babaeng itinapon niyo ay bumalik na bitbit ang buong lakas ng isang bagong simula. 1 linggo na ang lumipas mula nang lisanin ko ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Nakaupo ako ngayon sa isang malambot na silyang yari sa tunay na balat. Sa loob ng isang malawak na opisina sa pinakamataas na palapag ng Galvez Tower. Ang halimuyak ng mamahaling kape at banayad na amoy ng lavender na nagmumula sa air purifier ay tila humihima sa aking diwa. Ito ay isang napakalayong kabaligtaran sa amoy ng isdang piniprito, pawis at basang-basahan na araw-araw kong nilalanghap noon habang nagpapakaalipin sa pamilya ni Marco. Sa ibabaw ng aking makintab na mahogany desk, nakalatag ang mga litrato at dokumentong inihanda ni Attorney Antonio, ang pinagkakatiwalaang abogado ng aking ama. Pinagmasdan ko ang mga nakuhang larawan ni na Marco at Celine. Nakangiti sila habang palabas ng isang mamahaling butik. Bitbit ang mga paper bags na naglalaman ng mga damit na binili gamit ang perang pinaghirapan ko. Ang perang inipon ko mula sa paglalaban ng damit ng iba, pagtitipid sa pamasahe, at pagpapalipas ng gutom. Tila ginawa nilang pataba sa kanilang pansariling paraiso ang aking mga sakripisyo. Ayon sa ulat ni Attorney Antonio, walang pakundangan nilang inuubos ang kaba ng maliit na kumpanya ni Marco para sa mga luho ng bagong babae nito. Si Tita Imelda naman ay naiwan sa bahay. Nagrereklamo araw-araw dahil ang mga binabayarang katulong ay hindi marunong magluto ng paborito niyang sabaw na kinabis ako nang walang palya sa loob ng 5 taon. Iniwan siya ni Celine na inuubo at walang nag-aalaga dahil ang babaeng ipinagmalaki niyang magbibigay ng swerte sa kanilang pamilya ay abala sa pagwawaldas sa mga mall. Pinadaiti ko ang aking mga magagaspang na daliri sa makinis na ibabaw ng litrato ni Marco. Naalala ko ang mga gabing puyat ako sa pag-aayos ng kanyang mga gusot na papeles. Tinatakpan ang mga butas sa kanyang tax records para lamang hindi siya makulong o masira ang pangalan. Ngunit ang lahat ng utang na loob na yon ay ibinaon niya sa hukay nang ipagpalit niya ako sa isang babaeng panandalian lamang
Ang ganda. Kinuha ko ang isang gintong pluma at pinirmahan ang isang pahina ng dokumentong naghihintay sa aking desisyon. Isang simpleng pirma, ngunit ito ang magsisilbing unang alon na lulunod sa kanila. Ipinag-utos ko ang mabilisang pag-atras ng lahat ng pinansyal na suporta ng Galvez Realty at ng mga kaalyado nitong kumpanya sa lahat ng proyektong kinabibilangan ni Marco. Bukod doon, palihim kong ipinadala sa mga awtoridad ang mga orihinal na dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga lihim na transaksyon at pandaraya sa buwis. Hindi nagtagal, umabot sa akin ang balita ng kanyang pagkabaliw. Pinindot ni Attorney Antonio ang isang aparato upang iparinig sa akin ang nakuhang voice recording ng pakikipag-usap ni Marco sa isa sa mga huli niyang natitirang investor. Bro, please naman, huwag niyo namang i-pull out ang investment niyo ngayon. Buntis ang asawa ko. Kailangan ko ng pondo para sa kumpanya natin. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. Ang boses ni Marco ay nanginginig, puno ng desperasyon at takot na hindi ko kailanman narinig nung ako pa ang kasama niya. Ang pagtawag niya kay Celine bilang asawa ay nag-iwan ng isang pamilyar na kirot, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na kapayapaan, isang malaking katanungan marahil sa kanyang isipan kung sino ang nagbunyag ng kanyang mga sikreto sa gobyerno. Isang multong hindi niya makita, ngunit unti-unting sumasakal sa kanyang leeg at sumisira sa pinakaiingatan niyang reputasyon. Nabalik lamang ang diwa ko nang ilapag ni Attorney Antonio ang isa pang makapal na folder sa aking harapan na may kasamang magalang na pagtango. Senyorita Elena, nagawa na po natin ang inyong inutos, ang lahat ng pagkakautang ni Marco sa iba't ibang bangko at pribadong institusyon ay nabili na ng Galvez Realty. Tayo na po ang may hawak ng kanyang buong kumpanya at ng kanyang buhay. Tiningnan ko ang papel na naglalaman ng pangalan ni Marco, kasama ang nakakapanlumong halaga ng kanyang mga utang na milyon-milyon ang bibilangin. Sa mga sandaling ito, alam kong hawak na ni Marco ang opisyal na sulat na naglalaman ng kanyang katapusan. Isang abiso na nagsasabing ang lahat ng kanyang mga utang ay pag-aari na ng isang misteryosong bagong chairman ng Galvez Realty. Ngayon, wala na siyang ibang matatakbuhan at walang ibang malalapitan. Kung gusto niyang isalba ang kanyang sarili, ang kanyang mapagmataas na ina, at ang babaeng kanyang ipinagmamalaki, kailangan niyang lumuhod at magmakaawa sa mismong taong itinuring niyang basura. Mula sa kinatatayuan ko sa likod ng malawak na salamin ng aking opisina, kitang-kita ko ang buong syudad ng Maynila na tila mga nakakalat na diamante sa ilalim ng asul na kalangitan. Dati, ang paningin ko ay nakakulong lamang sa 4 na sulok ng aming masikip at maalinsangang kusina. Ang init na nanunuot sa aking balat habang nagtitiis sa usok ng pinipritong tuyo at nagmamadaling mamalansa ng mga mamahaling polo ni Marco. Ngayon ay napalitan ng banayad na lamig ng sentralisadong aircon at ang pino at malambot na dampi ng telang seda sa aking katawan. Ang halimuyak ng mamahaling tsa na nakahanda sa aking mesa ay nagpapaalala sa akin na ang impyernong minsang naging buhay ko ay tapos na. Lumapit ako sa aking mahogany desk at dahan-dahang binuksan ang isang maliit na kahong pilus na naglalaman ng nag-iisang bagay na dinala ko mula sa nakaraan. Kinuha ko ang aming lumang litrato ng kasal. Tiningnan ko ang babaeng nakangiti roon, isang inosenteng hangal na inialay ang kanyang kabataan. Pinatuyo ang sariling dugo at pawis para lamang itaas ang antas ng buhay ng lalaking nasa tabi niya. Sa litratong yon, ang ngiti ni Marco ay puno ng pag-asa. Isang pag-asang ako ang nagtahi, gamit ang sarili kong mga pangarap na ibinaon ko sa limot. Kinuha ko ang isang pilak na lighter, isang kumpas ng aking hinlalaki at sumibol ang munting apoy. Inilapit ko ito
sa gilid ng litrato. Pinagmasdan ko ng walang kahit anong luha o panghihinayang kung paano lamunin ng apoy ang mukha ni Marco, kung paano manguluntoy ang imahe ng aming huwad na pag-ibig. Nang umabot ang init sa aking mga daliri, binitiwan ko ito sa ibabaw ng isang babasaging ashtray. Unti-unting naging itim na abo ang buong litrato at sa isang marahang pag-ihip ng hangin mula sa bentilasyon, nagkalat ang mga alikabok nito, kasabay ng tuluyang paglalaho ng natitirang hibla ng habag sa aking puso para sa kanya. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin ko ang marahang paglapit ni Attorney Antonio. Ang kanyang mga hakbang ay niluluyo ng makapal at mamahaling karpet, kaya't hindi ito lumikha ng anumang ingay. Yumukod siya ng bahagya bago magsalita. Senyorita Elena, gumagana na po ang ating mga hakbang. Tuluyan na pong na-freeze ang lahat ng personal at corporate bank accounts ni Marco. Ang kanyang mga pangunahing supplier ay nagbanta na ring magdemanda dahil sa mga tumalbog niyang tseke. Wala na po siyang mapagkukunan ng pondo. Kanina pa po siya tawag ng tawag sa ating linya, desperadong makausap ang bagong chairman ng Galvez Realty. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang lalaking minsang nagsabi na ako ay isang basurang walang silbi, ay ngayon nagkukumahog na hanapin ang taong magliligtas sa kanya. Hayaan mo siyang magdusa sa paghihintay, ang mahinahon kong utos kay Attorney Antonio. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng pagguho ng kanyang mundo, ang takot na hindi niya alam kung saan kukuha ng ipapakain bukas sa kanyang pamilya. Ipinabukas ko sa kanya ang malaking monitor sa gilid ng aking opisina na nakakonekta sa mga security camera ng ground floor lobby ng aming gusali. Doon, sa mataas na kalidad ng video, nakita ko ang lalaking minsang nagpakadakila sa kanyang sariling ilusyon. Si Marco, gusot ang kanyang paboritong suit, ang mismong suit na binili ko, gamit ang perang inutang ko pa noon para lang may maisuot siya sa kanyang unang malaking presentation. Ang kanyang buhok na laging maayos ay ngayon ay magulo at basang-basa ng pawis. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang kinakausap ang mga gwardya sa front desk. Ang kanyang bibig ay gumagalaw ng mabilis. Nagmamakaawa, nagpupumilit na makapasok kahit na wala siyang appointment. Ngunit sa isang senyas ng head security, dalawang malalaking gwardya ang humawak sa kanyang magkabilang braso. Nakita ko kung paano siya nagpumiglas, kung paano siya sumigaw. Nang walang tinig na umaabot sa aking tahimik na kaharian sa itaas. Pilit siyang kinaladkad palabas ng naglalakihang glass doors ng Galvez Tower, nang tuluyan siyang maitulak sa labas ng sementadong daan, napaluhod siya sa ilalim ng tirik na araw. Ang mga dumadaang empleyado at matataas na opisyal ay napapatingin sa kanya ng may pandidiri. Sa paningin ng lahat ng tao roon, hindi na siya ang mayamang negosyante na ipinagmamalaki ng kanyang ina. Isa na lamang siyang hamak na pulubi na nagmamakaawa ng limos ng awa, ang mismong awang ipinagkait niya sa akin noong gabing palayasin niya ako sa ilalim ng walang habas na ulan. Nakatitig ako sa screen habang unti-unting lumilinaw sa isip ko ang susunod kong hakbang. Gusto mong mabuhay, Marco? Gusto mong isalba ang babaeng ipinagpalit mo sa akin? Titingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong ibaba para sa iyong kayabangan. Ang gabi ay balot ng isang nakapapawing pagod na katahimikan sa aking penthouse. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay tila mga aninong sumasayaw habang ako ay nakaupo sa harap ng isang mesang yari sa salamin. Hawak ko ang isang basong puno ng tubig, pinagmamasdan ang bawat guhit ng liwanag na tumatagos sa kristal. Hindi na ako ang babaeng natutulog sa tabi ng isang lalaking ang tanging iniisip ay ang susunod na hakbang para sa kanyang sariling kapakanan. Ngayon, ako na ang nagtatakda ng bawat hakbang. Ipinatawag ko si Attorney Antonio. Alam kong oras na para sa susunod na bahagi ng aking plano. Ang pagbagsak ni Marco ay hindi pa kumpleto
Kung wala ang huling yugto ng kanyang kahihiyan, "Senyorita, nakahanda na po ang lahat. Mayroong bakanting silid sa loob ng gusali na ating ginawang opisina para sa mga pribadong pulong. Hindi ito nakatala sa kahit anong record ng kumpanya," wika ni Attorney Antonio habang inilalapag ang isang tablet sa aking harapan. Tumango ako. "Sabihan mo ang mga gwardya na papasukin siya. Ngunit siguraduhin mong dadaan siya sa likurang pintuan, ang daanan ng mga basura at kargamento. Ayaw kong makita siya ng sinumang empleyado ng Galvez Realty na nakasuot pa ng kanyang mamahaling suit na mukha na ngayong basahan." Hindi nagtagal, narinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng aking pribadong opisina. Ang tunog ng mga yabag sa labas ay hindi na ang yabag ng isang taong tiwala sa sarili, kundi ang yabag ng isang taong pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang dignidad. "Papasukin mo siya," utos ko. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Hindi ko siya nilingon. Nanatili akong nakaupo, nakaharap sa malawak na bintanang nagpapakita ng liwanag ng Maynila. Ang kanyang hininga ay malalim at hindi magkamayaw. Tila isang hayop na pagod sa pagtakbo. "Sino ka ba talaga?" Ang garalgal na tanong niya. "Bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi kita kilala. Wala akong atraso sa Galvez Realty." Dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog ng aking takong sa sahig ay bawat isa ay parang paghampas ng latigo sa katahimikan ng silid. Humarap ako sa kanya. Sa sandaling nagtama ang aming mga mata, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa galit, patungo sa pagkalito, at huli, ang isang nakakakilabot na pagkilala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang panga ay bahagyang bumaba. "Elena, ikaw, ikaw ba talaga ito?" Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nakatukod sa lamesa at ang aking tingin ay matalim na bumabara sa kanyang kaluluwa. "Ano, Marco? Hindi mo ba ako makilala?" Ang wika ko sa tono na kasing lamig ng yelo. "Nakalimutan mo na ba ang mukha ng babaeng itinapon mo sa gitna ng ulan dahil sa tingin mo ay wala na siyang silbi sa iyong buhay?" Napaluhod siya. Hindi dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumagsak sa kanyang harapan. Ang lalaking minsang nag-utos sa akin na magsilbi sa kanyang ina, ang lalaking nangako ng langit, ngunit nagbigay ng impyerno, ay nasa harap ko na ngayon, nagmamakaawa para sa kaunting liwanag. "Elena, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko." "Akala mo ay mananatili akong hangal habang buhay?" Putol ko sa kanyang sasabihin. "Marco, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa iyo ay parang perang inipon ko sa loob ng 5 taon. Ngayon, panahon na para kolektahin ang interes." Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking upuan. "Ibibigay ko ang gusto mo kung luluhod ka sa harap ko. Hindi lang bilang paghingi ng tawad, kundi bilang pagkilala na ang lahat ng mayroon ka ngayon ay galing lamang sa akin." Sa sandaling iyon, alam kong naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkakabaon. Hindi na siya ang hari ng kanyang sariling mundo. Isa na lamang siyang manlalaro sa ilalim ng aking mga kamay. Ang paligid ay naging napakatahimik. Tila pati ang hangin ay hindi naglalakas loob na dumaan. Ang tanging naririnig ko ay ang mabibigat at hirap na hininga ni Marco habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng aking opisina. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagmataas ng ngiti, ay ngayon ay nababalot ng kahihiyan at desperasyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga mata na nanonood sa amin. Sa loob ng silid na ito, ang kapangyarihan ay tuluyang lumipat. Ang dating asawa ko, ang lalaking nagturing sa akin na basang-basahan, ay nakaluhod na ngayon sa aking paanan. "Ano, Marco?" Ang malamig kong wika, hindi man lang lumilingon sa kanya. "Hindi ba ito ang gusto mo? Ang maging matagumpay, ang makuha ang lahat,
Bakit ngayon, ang lahat ng ambisyon mo ay tila naglalaho na parang usok? Elena, hindi ko sinasadya ang lahat. Ang garalgal niyang sagot, pilit na inaabot ang laylayan ng aking damit. Si Celine, ginamit niya ako. Ang bata, hindi ko alam kung akin ba talaga yon. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Humarap ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ngunit walang kahit anong patak ng luha. Ang mga luha ko ay natuyo na noong gabing pinalayas niya ako. Pagsisisihan, nakakatawa. Ang wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang paghingi mo ng tawad ay parang paghuhugas ng kamay sa isang krimen na matagal mo nang ginawa. Sa loob ng 5 taon, bawat sentimong kinita ko, bawat pagod na inialay ko, ay ibinigay ko sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ano ang isinukli mo? Ang iluwa ako sa kalsada habang buntis ang iba? Napayuko siya lalo. Ang kanyang noo ay halos tumama na sa sahig. Patawarin mo ako, Elena. Wala na akong matakbuhan. Ang kumpanya, ang bahay, lahat ay kinuha niyo na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto mong malaman ang gagawin mo? Tanong ko. Kinuha ko ang isang folder sa aking mesa at inihagis ito sa harap niya. Pirmahan mo ang lahat ng dokumentong ito. Isasalin mo ang lahat ng natitirang ari-arian mo sa Galvez Realty at pagkatapos, aalis ka sa buhay ko. Hindi ka na muling lalapit sa akin, sa pamilya ko, o sa kahit sinong taong may kaugnayan sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay tila isang dagok sa kanyang pagkatao. Ang bawat pirma na ilalagay niya roon ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang maling ambisyon. Kung hindi ko ito pipirmahan, ang mahina niyang tanong, isang huling pagtatangka na kumapit sa kanyang natitirang pride. Kung gayon, ang sagot ko, mananatili ka sa ilalim ng imbestigasyon ng gobyerno at asahan mo, Marco, na hindi lang kumpanya ang mawawala sa iyo. Mawawala rin sa iyo ang iyong kalayaan. Pipiliin mo ba ang paghihirap sa labas o ang pagkakakulong sa loob ng rehas? Tumahimik ang silid. Tanging ang ugong ng aircon ang nagbibigay ng tunog sa aming pag-uusap. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang pluma. Ang bawat stroke ng kanyang ballpen sa papel ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang taong tuluyan nang sumuko sa agos ng tadhana. Nang matapos siya, tumayo ako at tinanggap ang folder mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tapos na tayo, Marco. Lumabas ka na. At huwag mo nang subukang lumingon pa. Lumabas siya na parang isang anino. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila pasan niya ang buong mundo. Hindi ko siya sinundan ng tingin. Hinarap ko muli ang bintana. Ang aking puso ay nakakaramdam ng isang kakaibang gaan. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa paghihiganti. Ngunit kung minsan, ang pagbawi sa kung ano ang nararapat ay ang tanging paraan upang tuluyang makalaya. 1 linggo na ang nakalipas mula nang pirmahan ni Marco ang huling dokumento na tuluyang nagtanggal sa kanyang karapatan sa bawat ari-ariang kanyang ipinagmalaki. Ngayon, ang mansyon na minsang naging simbolo ng kanyang kayamanan ay wala na sa kanyang kamay. Sa halip, ito ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng Galvez Realty. Nakaupo ako sa aking balkonahe, humihigop ng mainit na tsaang herbal. Ang bawat singhap ng hanging pumapasok sa aking baga ay sariwa at malinis, malayo sa mausok na hangin ng Quezon City na aking kinalakhan. Sa aking harapan, ang tablet ay nakabukas, nagpapakita ng isang live feed mula sa isang maliit at madilim na paupahan sa labas ng sentro ng syudad. Doon, sa isang maliit na silid na puno ng amag at alikabok, nakita ko si Marco. Ang kanyang mamahaling suit ay wala na. Nakasuot na lamang siya ng isang kupas na t-shirt. Sa kabilang sulok, nakaupo si Celine sa isang sirang kama.
Pilit na sinusubukang ayusin ang kanyang buhok na halatang hindi na naaalagaan. Ang bawat kilos nila ay puno ng pagkairita. Ang bawat salita ay nagiging sanhi ng isang mainit na pagtatalo na hindi na lamang nakabatay sa pagmamahalan, kundi sa kawalan ng pera. Saan mo ba itinago ang natitirang alahas ko? Sigaw ni Celine. Ang boses niya ay naging matinis at puno ng pagkamuhi. Akala ko ba mayaman ka? Akala ko ba kaya mong ibigay ang lahat ng gusto ko? Ngayon, wala na tayong makain. Si Marco, na dating mayabang ay nakaupo lamang sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nakayukayok. Ang kanyang mga mata ay walang kinang. Wala na, Celine. Lahat kinuha na nila. Pati ang pera sa bangko. Ni 5 wala na tayong natira. Tumawa ako ng mahina habang pinapanood sila. Ang bawat sigawan nila ay parang isang musika na nagpapagaan ng aking loob. Hindi ako nagagalak dahil sa hirap nila, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng ito ay bunga ng kanilang sariling pagkakamali. Ang kasakiman ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa mga taong gumagamit nito. Sa kabilang banda, si Tita Imelda ay nakita kong naglalakad palabas ng paupahan, hawak ang isang maliit na bayong. Papunta siguro siya sa palengke upang mamalimos ng pagkain o magbenta ng mga natitirang gamit para lamang may maibili ng gamot. Ang babaeng minsang humamak sa aking pagkatao, ang babaeng itinuring akong alipin sa sarili niyang bahay, ay kinakailangan na ngayong kumayod para sa kanyang sariling buhay. Biglang pumasok sa aking isipan ang nakaraan. Naalala ko ang mga araw na inaalagaan ko siya, pinapakain, at kinakalinga kahit na ang kapalit ay ang kanyang mga mapait na salita. Ngayon, wala na ang kanyang alipin. Wala na ang babaeng nagpapahalaga sa kanyang mga pangangailangan. Ang natira na lamang sa kanya ay ang pait ng kanyang sariling mga salita na bumabalik sa kanya gaya ng isang bumerang. Inilapag ko ang aking tasa sa mesa at tumayo. Meron pa akong dapat tapusin. Hindi sapat na mawalan sila ng pera. Kailangan nilang malaman na ang bawat pagkilos nila ay may karampatang balik. Ipinadala ko ang mensahe kay Attorney Antonio. Ihanda na ang lahat. Bukas, ipakita natin sa kanila kung sino talaga ang may hawak ng kanilang kapalaran. Ang gabi ay unti-unting bumabalot sa syudad, ngunit ang aking isipan ay maliwanag na maliwanag. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng pagbabago mula sa iba. Ako na ang gumagawa ng pagbabagong yon. At habang tinitignan ko ang mga bituin sa langit, alam kong sa wakas, ang hustisya ay nasa aking mga kamay. Maaga akong gumising, ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa aking silid, nagbibigay ng init na hindi nanggagaling sa labas, kundi sa isang matinding determinasyon sa loob ko. Inayos ko ang aking buhok at nagsuot ng isang simpleng blusa na gawa sa dekalidad na tela. Ngayon ang araw kung saan ang natitirang kapalaluan ni Tita Imelda ay tuluyan ng mawawasak. Ipinatawag ko si Attorney Antonio para isagawa ang huling hakbang. Tumungo kami sa isang lumang apartment complex kung saan pansamantalang naninirahan ang pamilya ni Marco. Ang daan patungo roon ay puno ng mga basurang hindi pa nakukuha at ang amoy ng kanal ay humahalo sa hanging dala ng hangin. Habang papalapit kami, nakita ko si Tita Imelda na nakaupo sa isang maliit na bangko sa labas ng gusali. Pilit na ibinibenta ang kanyang huling mamahaling alahas. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng makeup at alahas ay bakas na ngayon ang pagtanda at pagod. Tumayo siya. Pilit na iniaayos ang kanyang damit. Ang kanyang pride ay nakabara pa rin sa kanyang lalamunan. Elena, anong ginagawa mo rito? Nakita mo na ba ang lagay namin? Masaya ka na ba? Ang tanong niya. Ang boses ay pilit na matapang, ngunit may halong panginginig. Lumapit ako
at tumigil sa kanyang tapat. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, hindi sa paraang mapanghusga, kundi sa paraang nakakaunawa. Hindi ako nandito para magsaya, tita. Nandito ako para ibalik ang lahat ng inutang ninyo sa akin. Inutang? Wala akong inutang sa'yo. Sigaw niya, pilit na itinataboy ang kanyang kahihiyan. Kinuha ni Attorney Antonio ang isang maliit na sobre at inilapag ito sa lamesa sa harapan na niya. Ang mga resibo ng mga perang kinuha ninyo mula sa akin nung ako pa ang nagsisilbi sa inyo. Ang mga perang ipinambayad ko sa inyong mga utang sa mga loan shark, ang mga gamot na binili ko gamit ang sarili kong ipon. Lahat ng iyon may katumbas na halaga. At dahil wala na kayong pambayad, ang apartment na inyong tinutuluyan ay kailangan ninyong lisanin sa loob ng 24 na oras. Napaupo si Tita Imelda. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang kandungan. Ang alahas na hawak niya ay dumulas at nahulog sa semento. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Tila ang mundo ay tuluyan ng gumuho sa kanyang harapan. Hindi mo magagawa ito, Elena. Ang bulong niya. Pamilya tayo. Pamilya? Tanong ko. Noong pinalayas ninyo ako sa ulan, noong tinawag ninyo akong basura, pamilya pa ba ang tingin ninyo sa akin? Walang sumagot. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat. Tila ang buong kapaligiran ay sumasaksi sa pagbagsak ng isang babaeng minsan ay naging reyna sa kanyang sariling ilusyon. Lumakad ako palayo. Hindi na lumingon muli. Nararamdaman ko ang bawat yabag ng aking takong sa semento. Isang tunog na nagpapahiwatig ng aking tuluyang paglaya mula sa nakaraan. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, nakita ko si Marco na palabas ng apartment, mukhang galing sa isang mahabang tulog at puno ng pait. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magmakaawa, ngunit alam niyang wala na siyang kapangyarihan. Ang aking sasakyan ay dahan-dahang umandar. Iniiwan silang tatlo sa gitna ng daan, nalulunod sa pait ng kanilang sariling mga desisyon. Sa wakas, ang lahat ng utang na loob na dati ay naging tanikala sa aking mga paa ay tuluyan ng naputol. Ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay isang katotohanang aking hinubog sa bawat sakripisyo. Ang mga araw ay lumipas na, tila isang mahinahong agos ng ilog. Sa loob ng aking opisina, sa tuktok ng Galvez Tower, wala na ang bigat na dati ay nakadagan sa aking dibdib. Ang bawat papeles na aking nilalagdaan ay hindi na mga transaksyong naglalayong manira, kundi mga proyektong naglalayong magbigay ng pag-asa. Ngayong umaga, inilunsad namin ang Galvez Foundation for Women, isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng legal na tulong at kabuhayan sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Habang nakatayo ako sa harap ng mga kababaihang nakikinig, nakita ko sa kanilang mga mata ang sarili ko noong mga nakaraang taon. Ang takot, ang pag-aalinlangan, at ang paghahangad ng isang kamay na mag-aangat sa kanila. Hindi ninyo kailangang manatili sa isang lugar kung saan hindi ninyo nararamdaman ang inyong halaga. Wika ko sa aking talumpati. Ang aking tinig ay matatag at puno ng pag-asa. Ang inyong nakaraan ay hindi definisyon ng inyong kinabukasan. Ang bawat luha na inyong pinatak ay ang pundasyon ng inyong bagong lakas. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako sa hardin ng mansyon, ang aking paboritong lugar, kung saan ang mga rosas ay nagsisimula ng mamukadkad. Doon, sa isang maliit na bahagi ng lupa, nagtanim ako ng isang puno ng nara. Sa bawat pagbungkal ko ng lupa, naaalala ko ang lahat ng hirap na aking dinaanan. Ang gutom, ang pagod, at ang pait ng pagtataksil. Ngunit habang tinatabunan ko ng lupa ang mga ugat nito, alam kong ang lahat ng iyon ay nagsilbing pataba upang maging ganito ako katatag. Lumapit sa akin si Attorney Antonio. Hawak ang isang huling ulat. Senyorita,
Natanggap na po natin ang hatol ng korte. Si Marco ay nahatulan na ng pagkakulong dahil sa mga maling transaksyon at pandaraya. Si Celine naman ay iniwan ng lahat, kasama na ang bata na lumabas na hindi pala sa kanya at naglaho na sa hindi malamang lugar. Kinuha ko ang ulat at dahan-dahang tinupi ito. Hindi ko naramdaman ang saya na inaasahan ko, kundi isang malalim na kapayapaan. Ang hustisya ay natupad na, hindi dahil sa aking paghihiganti, kundi dahil sa pagkilos ng batas at ng kanilang sariling mga maling desisyon. Attorney, sapat na ito. Ang sabi ko habang tinitingnan ang papalayong araw sa dapit hapon. Wala na akong balak pang balikan ang nakaraan. Ang mahalaga, nakita ko na ang katapusan ng isang maling yugto ng aking buhay. Pagkatapos, lumapit ang aking ama, si Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang inilalagay ang isang kamay sa aking balikat. Elena, anak, napakabuti ng iyong ginawa. Ipinagmamalaki kita hindi dahil sa yaman na hawak mo, kundi dahil sa lalim ng iyong pagkatao. Ngumiti ako sa kanya, ang isang ngiti na mula sa kaibuturan ng aking puso. Sa loob ng mahabang panahon, ang aking kaligayahan ay nakadepende sa pag-aproba ni Marco, sa pagtanggap ng kanyang pamilya, at sa pananatili ng aming huwad na pagsasama. Ngunit sa sandaling ito, habang hinahaplos ng hangin ang aking mukha, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa ibang tao. Ito ay nagmumula sa aking sariling lakas, sa aking sariling pagpapasya, at sa katotohanang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging isang aral na nagbukas sa akin sa mas malawak at mas maliwanag na mundo. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga mata ay nakapako sa malawak na langit. Sa wakas, ang babaeng minsang itinapon sa ulan ay natagpuan na ang kanyang sariling araw. 2 taon ang lumipas. Ang mansyon na dati ay puno ng malamig at walang buhay na marmol ay napuno na ngayon ng tunog, ng musika at tawanan. Hindi na ito isang museo ng kayamanan, kundi isang tunay na tahanan. Nakaupo ako sa ilalim ng malaking puno ng nara na itinanim ko noon. Malaki na ito ngayon, matatag ang mga ugat at malalabay ang mga dahon. Sa malayo, nakita ko ang aking ama, si Don Roberto, na nakikipaglaro sa mga bata na galing sa aming foundation. Ang kanyang nangiti ay hindi na puno ng pait, kundi ng tunay na kaligayahan. Isang mensahe ang dumating sa aking tablet. Mula ito kay Attorney Antonio, isang balita tungkol kay Marco. Siya ay nananatili sa loob ng bilangguan, isang lalaking nag-iisa at nakalimutan na ng mundo. Si Celine naman ay nabalitaan kong nagtatrabaho na ngayon bilang isang ordinaryong tindera sa isang malayo at liblib na probinsya, malayo sa marangyang buhay na kanyang inaasam-asam. Si Tita Imelda ay pumanaw na noong nakaraang buwan dahil sa sakit. Iniwan ang mundong hindi niya kailanman natutunan, mahalin ng totoo. Hindi ako nakaramdam ng lungkot, ni hindi rin ako nakaramdam ng tuwa. Naramdaman ko ang isang malalim na pagtanggap. Ang bawat isa sa kanila ay nagbayad ng presyo para sa kanilang mga maling landas. At ako ay nandito, buhay na buhay, at higit sa lahat, malaya. Elena, anak, oras na para sa hapunan. Tawag ng aking ama. Tumayo ako at pinagpag ang aking palda. Bago ako tuluyang pumasok sa loob ng bahay, lumingon ako sa huling pagkakataon sa hardin. Naalala ko ang gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ang gabing akala ko ay katapusan na ng lahat. Ngunit ang gabing iyon pala ang simula ng aking pagbabalik. Salamat, bulong ko sa hangin. Salamat sa sakit na nagmulat sa akin. Salamat sa pagtataksil na nagturo sa akin na ang tanging taong hindi mo dapat iwanan ay ang iyong sarili. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng mainit na liwanag ng aming tahanan. Ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal
na hindi nakadepende sa pera o sa ibang tao. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa, kundi isang patunay na ang bawat babaeng minaliit at itinapon ay may kakayahang bumangon ng mas matatag at mas malakas. Sa aking paghiga sa gabing nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman noon. Ang nakaraan ay baon na sa limot at ang kinabukasan ay nakalatag sa aking harapan, malawak at puno ng liwanag. Hindi ko na kailangang maghanap ng pag-ibig sa iba dahil natagpuan ko na ang pinakadakilang pag-ibig sa lahat, ang pag-ibig sa sarili at ang kalayaan na mamuhay ng may dangal. Ang aking kwento ay hindi nagwakas sa isang kasal o sa isang lalaki. Nagwakas ito sa isang babaeng nagtagumpay laban sa lahat ng hamon, isang babaeng naging reyna ng kanyang sariling kapalaran.